Ay, good morning po sa inyong lahat. This is our healthy reading episode 047. So, alamin natin yung estado ng kalusugan natin sa araw na ito, Biyernes. At sa gusto pong magpa-book ng full private reading, meron po tayong link dyan. Pwede po tayo via Messenger, pwede din po tayo via WhatsApp, no? Check nyo lang po yung mga links sa ibaba ng profile picture ko. Andyan po lahat. Meron din po tayong phone icon at meron din pong email sa gustong mag-email. Okay. So, kukuha tayo dito ng isa. And, pera. Ngayon, ito. Pera ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Diyos ko. Which is common naman sa lahat-lahat sa ngayon, di ba? Kasi, alam naman natin katatapos lang ng Disyembre, di ba? Siguro, yung andi dito yung cravings natin na masettle natin yung mga bayarin natin, bills natin kasi patapos na naman ang Enero, ang bilis lang. And then, yung iba kasi, nawalan ng trabaho. Kaya wala silang pera. Yung iba naman, nag-a-apply pa at umaasa pa lang. So, syempre, kapag nag-a-apply ka, gagastos ka, no? And then, yung daily expenses mo, budget na budget kasi wala pang trabaho. Pero yung iba naman, meron pang bayarin. Siguro yung iba, kasi nag-loan, di ba hindi naman natin alam, depende naman yun. Pero merong iba nag-loan, siguro it might be payable in 30, 60 days, 90 days, may ganun. So, posible na yung iba hanggang February pa. Yung iba siguro 30 days lang. So, nakakaluwag-luwag. So, di ba? Ngayon, yung iba naman, nagtitipid dahil papunta na sa Valentine's Day. So, naghahanap ng mga new ideas, opportunities. Yung iba, gumagawa talaga ng sideline for them to have a budget aside sa Valentine's Day, pambayad sa bills, pantustos sa mga anak, sa pag-aaral, sa magulang, kung meron, lalong-lalo na kung meron kayong sakit. Kasi, kapag ikaw yung tipo ng tao na sakitin, kailangan mo talaga ng pera. Kailangan mo talagang mag-focus, no? Para malaman mo or masalat mo kung saan galing yung budget na kukunin mo para pantustos sa hospitalization, medication. Yung iba kasi may therapy pa. Yung iba naman may laboratory. Yung iba, depende din. Kasi mayroong ibang tao na alam mo yung kailangan din nila yung iba may MRI, depende kasi sa sakit yun ng tao, kung minsan yung iba naman nagkakaroon ng bali, di ba? So, pera ang problema. At kung meron mang gustong magparitual para gumaan ang pera, no? Message lang po kayo. Nandyan yung phone icon sa ibaba ng profile ko. Or mag-email kayo, mag-chat kayo sa WhatsApp, sa Facebook, pwede din. I-inform nyo ako kung gusto nyo iparitual yung finances ninyo. Kasi, hindi natin alam kung yung nangyayari sa pera ninyo is normal pa ba or gawa na ng tao. Kasi posible din na may mga kalaban kayo na pinipigilan ang finances ninyo para maramdaman ninyo yung mga hirap ng mga tao na hindi nyo binayaran ng pera. Kung nangutang ka, may inutang kang gamit, pagkain, hindi mo binayaran, no? And then, meron talaga, pabigat ng pabigat ang takbo ng buhay mo. So, ito yun. Matatamaan ang kalusugan mo dahil sa dami ng taong nadehado mo, inutangan mo, tinakbuhan mo, iniwasan mo. At kapag nagbibingi-bingihan ka. Kasi ang mararamdaman mo dito, kung merong taong hindi mo binayaran, magkakasakit ka or lalala ang sakit mo, madadamay pa yung mga immediate family members mo. So, mas malaki ang gastos. Yan yung karma ng mga taong hindi marunong magbayad.
Kasi mas mahihirapan kayo, madadamay pamilya nyo. So, kalusugan ang tama. Okay? So, ito, ngayon, yung gagawin ninyo, iparitwal ninyo. Kung meron kayong mga barang kulam at sumpa, kaya kayo nagkakasakit, ipatanggal nyo as much as possible. Dahil Friday, 'di ba, alam nyo naman yung iba kasi, nabibigla. Biglang na aksidente, biglang na i-stroke, no? Pwede yun, galing yun sa kulam, galing sa sumpa, galing sa barang, ganon. So, habang kaya pa, habang maaga pa, gawin nyo. Huwag kayong magsayang ng oras dahil yung kalaban ninyo, desidido, no? Na saktan kayo, desidido na bigyan kayo ng matinding problema dahil na rin sa pinaranas ninyo sa kanila. So ngayon, kung may barang ka dahil hindi ka nagbayad, mahaba-haba yan. Dahil galit na yung posible yung tao. Hindi mo lang siguro nakikita or nagbibingi-bingihan ka lang. Kaya abangan mo. Tapos doon naman sa mga tao na maraming nagmamanifest or merong nakitaan ng aksidente, kapag hindi mo inagapan yan at nangyari, nasa huli ang pagsisisi. Kasi marami na akong pinagsabihan since 2021, 22, no? Dito sa TikTok, na may mga relatives or may mga immediate family members na mamamatay, binabaliwala nila. And then, kapag namatay na at nangyari na, tsaka pa magsisisi na hindi ko sila pinilit na mag-ritual. Hindi naman kasi kailangan pilitin yan. Nagre-remind ako. Pero kung hindi nyo pinapakinggan yung pag-remind ko at tumama sa inyo yon, ay hindi na talaga mabubuhay ng ritual yung taong patay. Kasi yung kaya lang ng ritual, isalba, ilihis. Hindi naman sinabi doon sa ritual or sa panata na pangunahan mo ang Diyos. So, gusto ko lang iklaro sa lahat ng tao, yung panata na hawak ko is pagtulong. Pero hindi yun buo kasi hindi naman po pwede na sa dinami-dami ng tao, hindi rin kayo mag-e-effort. Kasi lahat ng ritual may ginagamit. Depende sa haba ng ritual na mangyayari sa buhay ninyo. Kasi magkaiba ang level at pisi ng buhay ng bawat tao. So kung marami kang kasalanan, marami kang pagkakamali, pagkukulang, and then gusto mong tanggalin lahat yon para gumaan ang takbo ng buhay mo, ang takbo ng pera mo, pamilya mo, then lahat ng chains of negative implications and vibrations dapat tanggalin. Hindi lang po pwede na tanggalin mo ito at mangyayari ito. Hindi. Dahil may mga tao na halimbawa yung karelasyon nila, gusto nilang mabawi. Hindi mo agad mabawi kung yung kalaban mo is nagayuma yung karelasyon mo. So, ibig sabihin, tanggalin mo yung nagayuma, tanggalin mo ang gayuma, bawiin mo, and then magpa-protection ka. Ganun dapat yun. Ganun din sa gamutan, kahit literal sa doktor, di ba? You have the observation period, the medication period, and then the recovery period, and then there is a follow-up pa rin. May ganun. So, kung ikaw yung tipo ng tao na apurado, mareklamo, pero gusto mo na lang tumanggap ng tumanggap, hindi mangyayari ang hinihiling mo. Lalong-lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na sigurista, gusto mo muna resulta bago ka magbitaw ng pera, hindi uubra sa Diyos yun. Yun yung pakakatandaan nyo. Everything is a risk. Everything should be started within yourself. So kung sasabihin mo sa Diyos, bigyan mo muna ako ng swerte bago kita paniwalaan na nag-i-exist ka, huwag kang umasa dahil hindi ganon ang Diyos. Kung gusto man siguro patunayan ng Diyos na nag-i-exist siya, babawian ka ng blessings para maramdaman mo. Okay? Proceed tayo sa daily episode.